Hoy, ka-coffee, good morning! Luzon, Visayas at Mindanao, good morning, good morning, good morning. Except kay Harry Roque. Uy, pinalayas. Malas ba ako sa isip-isip ni Harry Roque, no? Ganun ba ako kamalas? Mismong si Digong, mismong yung boss niya na, pinapaalis na siya sa dahig, pinapauwi na siya ng Pilipinas kasi magulo ka. Sakit nun, no? Biruin mo? Masakit to para kay Harry Roque, ha? Kasi pinapanindigan niya todo tanggol siya. Diba? Sabi niya, ako loyal DDS. Talagang ipagtatanggol ko si Digong para maiuwi sa Pilipinas. Tapos, hindi mo lang ina-acknowledge yung efforts mo. Pagagalitan ka pa, lumayas ka rito. Uwi ka ng Pilipinas, ayusin mo yung buhay mo dun. Huwag kang mag-interfere. Huwag kang mag-intervene sa kaso ko dito. Nang una, si Kaufman. Napuno na itong si Kaufman Remember? Sabi ni Kaufman, crazy scheme. Sinabihan niya yung plano ni Harry Roque na crazy scheme. Paano ba naman? Anong pinag-ugatan yan? Ganito ha. Itong si Roque, kasi parang nawawalan na siya ng tiwala sa ICC. Sabi niya, magsampa tayo ng kaso dyan sa The Netherlands. Ano yun? Sinong kakasuhan mo? ICC na nasa The Netherlands? Sasampahan mo ang kaso sa The Netherlands? So, ang sinasabi ni Kaufman, ano yan? Netherlands versus The Netherlands? Pag-aawayin mo yung bansa nila? At alam ng The Netherlands, bago papasukin niya si Digong, bago arestuin ng ICC yan at dalhin yan dyan sa teritoryo nila, alam nila yan. Diba? Kung alam nilang labag sa batas, hindi nila i-allow yan na ikulong si Digong dyan sa ICC within their territory. Malinaw na malinaw yan. Kaya nasasabihan siya na crazy scheme. O Roque, ICC ang problema. Ayusin niyo yung kaso. Yan ang ginagawa ni Kaufman. Ayusin yung kaso sa ICC. Hindi yung kung ano-anong iniisip mo mga crazy scheme na yan. Porket hindi ka nakuha na parte ng legal team ni Digong, nang gugulo ka. Ayan galing DDS Ganyan din nangyari dito sa Pilipinas Hindi nabigyan ng posisyon ni PBBM yan, kaya nang gugulo. Ganyan din ang ginagawa. Biruin mo ha, kayo-kayo na mismo yan. Kayo-kayo, usapang DDS na yan. Kayo-kayo na mismo, hindi kayo nagkakasundo. Sinong may mali dyan? Baka isisi nyo kay PBBM yan. Baka sabihin ninyo, si PBBM na naman may kakapakanan yan. Sabihin nyo, inutusan si Kaufman. Nasiraan si Harry Roque para palayasin si Harry Roque dyan sa The Netherlands. Malala na kayo ha, kapag isisi nyo pa kay PBBM yan. Anong nangyari? Anong bago? Nakita nyo na ba yan? Nagsalita si Kaufman na naman. At barang-bara itong si Harry Roque. Sige, basahin natin itong sinasabi ni Kaufman. As it is. As it is. Neither former president nor anyone else in his immediate vicinity is interested in Harry Roque as a lawyer. Sakit, sobrang sakit. Sobrang sakit. Grabe. Sa Tagalog, kahit na si Digong o sino man yung dikit kay Digong o yung nasa immediate circle niya, immediate vicinity niya, ayaw kay Roque, hindi interesado kay Roque na maging abogado. Biruin mo ha, ikaw sabihan, ikaw ng daldal kung ano-ano nang pinagsasabi mo. Sasabihin ni Roque, sinakripisyo ko yung buhay ko para sa mga Duterte. Yet, hindi ka pa rin na-appreciate. Kasi ikaw ang problema, Harry Roque, ikaw ang problema. Assess mo yung sarili mo, ikaw ang problema. Masakit masabihan yan ha. Kahit na si Digong, or kahit na sino man ang nasa immediate vicinity. Anong immediate vicinity tinutukoy niya dyan? I think yung immediate family, immediate circle. Sino yan? Mga Duterte, Sara Duterte. Sige, consider natin si Hanilet, si Kitty, si Pulong, si Baste. Yung immediate vicinity na yan, mismo, sila mismo, ayaw kay Harry Roque na kunin bilang abogado. Si Kaufman nagsasalita niya na, si Kaufman. Walang pakialam si Kaufman kasi international lawyer yan. Walang pakialam, di ba? Sarili niyang ginagawa niya, iniisip niya. Trabaho niya yung iniisip niya. So, hindi gagawa-gawa ng kwento yan si Kaufman. Basahin nyo kung ayaw nyo maniwala, mga DDS. Yan malinaw na malinaw Nasa Manila Bulletin MB. As it is, neither, ibig sabihin ng neither, wala ni sino man. Neither the former president, si Digong tinutukoy niya, nor anyone else in his immediate vicinity is interested in Harry Roque as a lawyer. Biruin mo? Pinagmamalaki mo, international lawyer ka? Mismong si Digong, mismong pamilya ni Digong, hindi interesado sa'yo? Baka niloloko ka lang, or baka naman ego mo lang yan.
O nag-a-assume ka lang na magaling? May nahawa ka na ba si Roque na international case? Sa ICC? Meron na ba? Parang wala. Ewan ko, hindi ko alam. Baka wala, di ba? The former president has made it known. The former president has made it known that Roque should stop interfering in his case and return to the Philippines to sort out his own troubling legal issues. Sakit! Aray ko po! Napakasakit! Roque, sinasabihan ka, tumigil ka. Huwag kang mag-interfere. Huwag kang makialam. Unang-una, dapat hindi ka mangialam. Dahil si Kaufman, 150 million ang bayad yan. Yung grupo nila, isang buwan, 150 million. Hayaan mo sila magtrabaho. Siguro napiko na si Kaufman. Sa tingin ko, napiko na si Kaufman. Nagsumbong kay Digong. Mr. Former President, kakaiba tong si Roque, hindi ko na masikmura. Nagsumbong siguro si Kaufman. Kaya nagsalita si Digong. Sabi ni Digong, stop interfering. Non-verbatim. Tumigil ka sa pakikialam. At umuwi ka sa Pilipinas, i-sort out mo yung sarili mong legal issues. Ayusin mo yung kaso mo. Sa madaling sabi. Ayusin mo yung sarili mo. Umuwi ka ng Pilipinas. Yung kaso mo ang asikasuhin mo. Huwag kang mangialam sa kaso ko. Yan ang sinasabi ni Digong dito kay Harry Roque. Ang sakit. Naku po, Roque. Yan, pakialamero ka kasi. Bukod sa madaldal mong bunganga, pakialamero ka pa. As it is. Ulitin ko lang, sarap kasi pakinggan eh. As it is, neither the former president nor anyone else in his vicinity is interested in Harry Roque as a lawyer. The former president has made it known that Roque should stop interfering in his case and return to the Philippines to sort out his own troubling legal issues. Sabi po ni Kaufman sa kanyang statement. Sariwa-sariwa pa ito. Kagabi lang ito. July 30, 2025. Aray ko po! Ati ko pong sing-sing. Kanta yun, di ba? Aray ko po! Sa pool! Pahiyang-pahiya ka. Kanta pa more. Bangag. Yan kasi. Bakit kasi sinama nyo pa yan dyan eh? Yan. Nagkalat lang yan dyan eh. Papahamak pa si Digong Imbis na makakalaya si Digong, mas lalong matutuluyan yan. Dahil nadya si Roque. Malas yan eh. Anong gagawin nyo ngayon? Huwag nyo lang papuntahin dyan sa Duterte Forest. Huwag nyo lang papuntahin dyan sa Duterte Park. Kasi nanggugulo lang yan eh. Nangingialam eh. Naku po, pahiya si Roque ngayon. Anong mukhang ihaharap niya dyan? Sumagot siya. Sige, para patas tayo. Sumagot siya. Sabi niya, there is no truth that I have interfered in the case or I have given statements that might affect the defense legal strategy in the International Criminal Court. Wow! Sige, himayin natin. Una, wala daw pong katotohanan. Nagdi-deny. Ibig sabihin, nagsisinungaling si Kaufman? Ibig sabihin, nagsisinungaling si Digong, ang kampo ni Digong? Kasi sabi ni Kaufman, nag-i-interfere si Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, walang katotohanan yan, hindi ako nag-i-interfere. Kanino ka maniniwala? Ako, 3,000% kay Kaufman ako maniniwala dahil kilala natin ito si Harry Roque kung anong klaseng tao ito, kung anong karakas na tao na ito. Sabi niya, there is no truth that I have interfered in the case or I have given statements that might affect the defense legal strategy in the International Criminal Court. Sige, dito siya sumabit. I have given statements that might affect. Bakit? Ikaw ba ang magsasabi kung makaka-apekto yung sinabi mo o hindi? Hindi dapat ikaw. Or, I have given statements that might affect. Hindi raw po siya nagbibigay ng statement na posible maka-apekto sa strategy, sa defense legal strategy dyan sa ICC. Sir, wala kang karapatan magsabi o i-determine kung makaka-apekto yan o hindi. Ang makakaalam niya, sila Kaufman. Alam nila kung ano yung nakaka-apekto at alam nila kung ano yung hindi. For sure, nakitaan nila ng kadaldalan mo, may mga sinasabi ka nakaka-apekto sa strategy. Kaya nga sinabi niyan, nag-i-interfere ka. Kasi kung sa tingin nila, dead may yung mga pinagsasasabi mo, the same way ng ginagawa nila Sara, nila Hanileta, kung sino man pong dumadalaw dyan sa dahig, kung sa tingin nila, walang problema dyan, hindi nila sasabihin na nag-i-interfere ka.
Sinabi nila yan, very sure na nag-i-interfere ka kasi mga pinagsasasabi mo nakaka-apekto. Hindi ikaw yung magdi-determine kung nakaka-apekto yan or hindi, o sa tingin mo nakaka-apekto o hindi. Malay mo ba kung ano yung strategy? O yung pinagsasabi mo, nagbubulgar ka na pala ng strategy. O nasisira mo yung kanilang strategy. O, sapul. Pinahamak mo yung sarili mo. Roque. Pinahamak mo rin si Tatay Digong mo. O, mabubulok na talaga yan dyan sa ICC. Hindi na makalabas yan dahil sa kadaldalan mo. As a loyal foot soldier of the Dutertes, I have no wish but to bring the former president back to the Philippines alive. Bilang isa daw pong alila o bilang isang tuta ng mga Duterte, wala akong ibang hiling kundi mapauwi si Digong sa Pilipinas ng buhay. O yan, translation. Sinasabi ni Harry Roque. Ayun na nga ayun na nga, be. Sa hangarin mong yan mapauwi siya ng buhay, pinapahamak mo yung strategy nila. Pinapahamak mo yung legal team, yung defense. O nabubulilyaso tuloy kayo. O tuloy, hindi nagugustuhan yan. No. Hindi nagugustuhan ni Digong yan. Hindi nagugustuhan ni Kaufman yan ng legal team. Ibig nakakatulong ka, perwisyo ka. Ayaw mo ba yun? Hindi mo ba matanggap yan? O, may hamon pa si Akla. O, hindi pa tumigil, o. Talaga nga naman, o. May hamon. Hamon ni Harry Roque kay Nicholas Kaufman, iuwi ng buhay. Malitong nang ha. Dapat NANG, balita ha, hindi NG. Iuwi ng buhay si Rodrigo Duterte. Kayo talaga tumigil nito ni ate mo, girl. Tumigil ka na. Huwag ka nang salita na salita. Sinabihan ka na nga, lumayas ka, oh. Niresbakan ni dating presidential spokesperson Harry Roque si Attorney Nicholas Kaufman. Talagang rumesbak, no? Ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Rumesbak talaga, no? Hindi talaga papatalo to, no? Siya talaga magaling, Mariin niyang kinontra ang sinabi ni Kaufman na crazy schemes ang mga ginagawa niya para sa kasong Crimes Against Humanity ni Duterte dyan sa ICC. Sa pamamagitan ng kanyang Facebook post, sinagot ni Roque na wala siyang ginagawang mali tulad ng akusasyon ng lead counsel ng dating presidente. Sa katunayan, napag-usapan na rin daw nila ni Vice President Sara Duterte ang tungkol sa kanyang aksyon. Gumagawa ka na naman ng dahilan. Sa tingin mo, sino paniniwalaan ni Digong? Sino ba yung nakakausap ni Digong sa loob? Si Kaufman, hindi ikaw. Hindi ka nga makapasok, hindi ka nga pinapapasok, paano paniniwalaan ka? Si Kaufman ang kausap. Mahirap ba mag-move on? Mahirap ba tumigil? Diba? Mahirap ba yun? Oh. Mahirap ba yan? Hindi ka ba matitigil dyan? Ayan na, sinasabi. Ayan. Sarap pokpok tong cellphone na to sa'yo. Digong drops hard. Harry hard. Go home. Umuwi ka na. Huwag ka na mangialam kasi. Harry Roque is not wanted by Duterte. Grabe si Daily Tribune, no? Alam ko namang itong Daily Tribune, DDS News ito pero DDS News na yan pero DDS channel na yan pero grabe bilay si Roque break it to me gently. Harry Roque is not wanted by Duterte or anyone near him. The former president would prefer Mr. Roque to stop interfering and return to the Philippines where his talents and troubles are better suited. Grabe ka, Daily Tribune Pikon ako sa Daily Tribune pero natawa ako dito, no? Binibira nila si Roque. Yung ugali ni Roque, yung style niya, kung ano man yung style niyang pag legal strategies niya, mga estilo niya, dito na babagay daw sa Pilipinas. At hindi yan nararapat dyan sa The Hague. Umuwi ka dito sa Pilipinas yan, dito mo i-apply yan. Loko rin tong Daily Tribune, no? Where his talents are better suited, where at least Boying is expected. Sorry. Loko tong Daily Tribune, tama, umuwi ka din sa Pilipinas, naghihintay si Rimulya sa'yo. Naghihintay yung warrant of arrest mo, may piitang ka na dito. Total, nung mga nakaraang araw, di ba naisip niya naman na umuwi na, di ba? Sabi niya, pinagninilay-nilay niya na umuwi ng Pilipinas.
This was made painfully clear by Duterte's lead counsel Nicolas Kaufman in an interview that should have ended the fantasy once and for all. Oy, loko tong tribune ah. Duterte's lead counsel also exposed Roque's supposed crazy attempts to sue the Dutch government while begging them to release Duterte. Embarrassing. From day one, Roque has undermined me and misled the public, Kaufman said. No one is interested in him as a lawyer. Biruin mo, international lawyer ka, no one is interested. Sabi niya, walang may gusto sa'yo. International lawyer ka pa, pero walang may gusto sa'yo. Sila sabi na mismo ni Kaufman yan. Oh, ano ka ngayon? Pahiya. Oh, sige pa more. Gawa pa ng fake news, gawa pa ng kasinungalingan. Yan, pinapahamak mo yung sarili mo dyan sa kasinungalingan mong yan. Sa kaka-fake news mong yan. Hay, nako, Roque, oo. O, siya, sige. Baka may mga gusto kayong sabihin, i-comment opinion, reaction dyan sa comment section, no? Para mabasa ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang please like and follow. Yung mga nasa YouTube, alam nyo na ha. Click nyo po yung subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. O siya, sige. Magkita-kita tayo sa ating susunod na video, no, ka-coffee. Bye-bye. Ingat po. Ay, nga pala. Wait. Gusto ko pala i-shoutout yung mga kaibigan natin dyan sa Congress TV. Diyan sa House of Representatives, napakahusay po ng inyong coverage ng SONA, no? Kay Boss Mike, shoutout po sa inyo syempre, kay Boss Jeric, at sa aking kumpare na si Michael, at sa mga kasamahan pa natin dyan dati, no? Hindi ko na kayo maiisa-isa, marami kayo, no? Lahat ng mga taga Congress TV Digital, yan, shoutout po sa inyo. Thank you sa inyong serbisyo, no? Diyan sa House of Representatives. Kita-kits. Bye-bye!